Quarter 3, Aralin 2. Baliktanaw sa kasaysayan ng haiku sa Pilipinas. Mga layunin. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Mga akda sa panahon ng pananakop ng Hapon. A. Natutukoy ang mahalagang elemento, persona, sukat at tugma, talinghaga at estilo, at detalye, paksa, nilalaman at kaisipan ng tula. B. Naipaliliwanag ang nakapaloob na pahiwatig, simbolo, talinghaga at larawang diwa, imahen sa tula. C. Naiugnay ang mahalagang kaisipan ng tula batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. D. Nasusuri ang mahalagang pangyayari sa teksto batay sa konteksto ng panahon, lunan at may akda. E. Nasusuri ang mga elementong panlingwistika, sukat, tugma, tono at talinghaga ng tula. F. Nasusuri ang kultural na elemento, simbolo, wika, norms, pagpapahalaga at arketipo na nakaloob sa teksto batay sa konteksto ng panahon. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Tugon tanong. Sagutin ang mga tanong batay sa nakaraang paksa sa panahon ng Hapon. Una, ano-ano ang masamang epekto ng pananakop ng Hapon sa bansa at mamamayan nito? Sagot. Ang pananakop ng Hapon ay nagdulot ng matinding takot, gutom at kalupitan sa mga Pilipino at marami pa ang pinanghirapan, pinatay at pinilit magtrabaho o lumahok sa digmaan tulad na nangyari sa Bataan Death March at sa mga kababaihang ginawang comfort women. Ikalawa, ano-ano ang mabuting epekto ng pananakop ng Hapon sa bansa at mamamayan nito? Sa kabila ng hirap, nagkaroon din ng pambansang pagkakaisa at diwang makabayan ng mga Pilipino na ipakita rin ang karatagan, tapang at pagmamahal sa bayan at nagsimulang gamitin ang wikang Pilipino sa mga paaralan at publikasyon. Ikatlo, paano mo maiuugnay sa kasalukuyan ang mga epektong ito sa bansa? Sagot, makikita pa rin ngayon ang diwang makabayan, malasakit sa kapwa at pagtutulungan ng mga Pilipino sa oras ng krisis. Gayun din ang mga karanasang ito ay naging aral upang pahalagahan ang mga kapayapaan, kalayaan at karapatang pantao. Ikaapat, paano mo pahahalagahan ang mga ito upang mapagyaman ang mabuting epekto at tugunan ang masamang epekto ng pananakop ng Hapon sa bansa? Mahalagang alalahanin at ituro sa kabataan ng mga aral ng kasaysayan upang hindi na maulit ang mga pagkakamali ng digmaan. Dapat din natin ipagpatuloy ang pagyakap sa nasyonalismo, pagkakaisa at paggamit ng sariling wika bilang paraan ng pagpapayaman sa mabuting epekto ng pananakop ng Hapon. Larawan analysis. Gabay na tanong. Una, gaano kahalaga ang palay sa kulturang Pilipino? Ikalawa, ano ang sinisimbolo ng palay? Ikatlo, batay sa iyong obserbasyon, paano ninyo ilalarawan ang isang palay? Ikaapat, maaari ba nating ipahayag sa masining na paraan ang paglalarawan gaya ng isang palay? Alam mo ba, noong panahon ng Hapon, maraming impluensya ang naging bahagi ng panitikan sa Pilipinas. Lumipat sa pagsulat ng mga panitikang Pilipino ang mga manunulat na nagsusulat sa wikang Ingles dahil sa pinagbawal ng mga Hapon ng anumang impluensya ng mga Amerikano sa bansa tulad ng panitikan. Ito ang panahon na kinikilalang gintong panahon ng panitikang Pilipino dahil sa ang mga uri ng panitikan ay nagsusulat sa wikang Tagalog. Naging tanyag ang mga akdang patungkol sa buhay sa lalawigan gaya ng pagsasaka at pangingisda dahil sa pagmamahal ng Hapones sa hanap buhay na ito. Pumapaksa ang karamihan ng mga akda noong panahong ito ay pagkamakabayan, pag-ibig at kalikasan na makikita sa mga tula, maikling kwento, dula at iba pa. Dinala ng mga Hapones ang kanilang malalim na pananampalataya at sining na makikita sa kanilang mga templo, origami, ikebana at iba pang mga sining. Sa panitikan, dinala nila ang haiku at tangka na isang uri ng tulang may layong pagsamasamahin ng mga ideya at imahe sa pamagitan ng kakaunting salita lamang na tinutumbasan ng mga makatang Pilipino na tinawag na tanaga. Sa kabuuan, ang panahon ng Hapon ay nagdulot ng malalim na impluwensya sa panitikan ng Pilipinas. Ito nagbibigay buhay sa iba't ibang uri ng akda na hanggang ngayon ay patuloy na kinikilala at iniuugnay sa kanilang kultura at kasaysayan. Tala salitaan. Basahin at unawain ang pangungusap. Isulat ang kasing kahulugan ng salitang may salangguhit batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Una, ang mga magasaka ay imahe ng kasipagan ng mga Pilipino.
Ang kasing kahulugan ng imahe ay larawan. Gamitin mo naman ito sa makabuluhang pangungusap. Ikalawa, tinumbasan ng mga makatang Pilipino ang haiku ng Hapones at ito ay tanaga. Ang kasing kahulugan ng tinumbasan ay pinantayan. Ikaw naman ang gumamit ito sa makabuluhang pangungusap. Ikatlo, pinagbawal ng mga Hapon ang panitikan ng impluensya ng Amerikano. Ang kasing kahulugan ng pinagbawal ay hindi pinahintulutan. Gamitin mo naman ito sa makabuluhang pangungusap. Ikaapat, tanyag ang mga panitikan noong panahon ng Hapon, ang mga akdang tinetema ay pag-ibig, kalikasan at patriotismo. Ang tanyag ay kilala. Gamitin mo naman ito sa makabuluhang pangungusap. Paglinang at pagpapalalim, ikalawang araw. Baliktanaw sa Haiku sa Pilipinas ni Alan A. Ortiz. Hindi may pagkakailan na nasa dugo ng mga Pilipino ang pagiging isang makata. Bago pa man dumating ang mga mananakop sa bansa, ay nakatagni na ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay gaya ng paghehele ng sanggol, mga ritual sa pagtatanim, panagatagumpay sa digmaan, pagdiriwang gaya ng pag-iisang dibdib, paglalakbay at marami pang iba na nagpapakita ng damdamin ng mga karutubong Pilipino. Kaya ang panulaan ay isang kulturang dapat yakapin, payabungin at linangin. Naging madali sa mga Pilipinong makata na sumulat ng iba pang anyo ng tula gaya ng haiku. Natutunton ang paglaganap ng haiku sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Hapon noong 1942 hanggang 1945. Ang impluwensyang Hapon sa panitikan, gaya ng haiku ay madaling niyakap ng mga Pilipino nang ipagbawal ang panitikang Pilipino sa Ingles. Ito ang naging gintong panahon ng panitikang Pilipino dahil sa namamatay na panitikan dahil ang mga manunulat ay sumusulat sa wikang Ingles. Ang haiku ay isang uri ng maikling tula mula sa Hapon na nagtataglay ng ilang katangiang nagbibigay kulay sa kanyang pagkakaiba. Ang tradisyonal na haiku ay binubuo ng 17 pantig na ang unang taludtod ay 5 pantig, ang ikalawang taludtod ay 7 at ang ikatlong taludtod ay 5 pantig. Tungkol sa kalikasan at imahe ng haiku, ipinakikilala nito ang pagmamahal sa kalikasan at ang pagiging sensitibo sa mga detalye sa paligid. Sa makabagong panahon, mas malawak na ang tema ng paglikha ng haiku, hindi na umiikot sa kalikasan bagkus nakatuon na rin sa tao at karanasan nito. Ang kinilalang unang makatang Pilipino na sumulat ng haiku ay si Gonzalo K. Flores, kilala rin bilang Severino Gorenrio, isang avant-garde makata noong panahon ng Hapon. Narito ang dalawa sa kanyang haiku, isinalin sa Tagalog, na inilathala sa Magasing Liwayway noong Hunyo 5, 1943. Tutubi, hila mo'y tabak, ang bulaklak nanginig sa paglapit mo. Anyaya, ulilang damo sa tahimik na ilog, halika sinta. Sa paglipas ng panahon at pag-unlad ng teknolohiya, ang internet ang nagdala ng haiku sa ilang makata sa bansa. Nabuo ang mga organisasyon at pangkat sa online upang unti-unting buhayin ang pagsulat nito. Ilan sa mga pangkat at organisasyon ay Brown Song o Kayumangging Awit na isang forum sa Yahoo ng mga makata sa Pilipinas at iba't ibang bansa. Naitatag noong Oktubre 4, 2004 ni Robert Wilson, isang Amerikanong makata ng haiku na naninirahan sa Pilipinas. Siya ang co-owner at co-publisher at co-editor-in-chief ng Simply Haiku. Ito ay isang online na literaturang journal na nagpapakita ng mga Japanese short form at of poetry. Ang Bahaghari ay isa ring online na pangkat sa Yahoo ng mga Pilipinong makata at manunulat. Nailatag noong Marso 30, 2005 na may layuning magsalin ng mga Japanese haiku sa wikang Pilipino. Noong 2006, ginunita ang ika-50 anibersaryo ng diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at Hapon mula 1956 hanggang 2006 bilang Philippine-Japan Friendship Day na inanunsyo ni Pangulong Gloria Arroyo. Dito nagsimulang magkaroon ng interes sa mga Pilipino na sumulat ng haiku na nagdala sa unang paligsahan sa pagsulat ng haiku para sa mga Pilipino na inorganisa ng Japan Information and Culture of Embassy of Japan at Universidad ng Santo Tomas Graduate Studies. Sa kabuuan, ang haiku ay patuloy na naging bahagi ng ating kultura. Ito ay isang maikling tula na nagpapakita ng kalikasan, damdamin at pagmamahal sa buhay. Pagproseso ng pag-unawa, ikatlong araw. Pangkat talakayan. Hahatiin ang klase sa pangkat upang gawin ang pangkatang talakayan gamit ang mga graphic organizers. Ibabahagi sa klase ang mga impormasyon na kanilang naitala.
Pangkat-isa, ilagay sa kahon ang mga mahalagang pangyayari kaugnay sa pag-unlad ng haiku sa Pilipinas. Pangkat-dalawa, suriin ang haiku na sinulat ni Gonzalo K. Flores, batay sa katangian ng haiku. Pangkat-tatlo, suriin ang haiku na isinulat ni Gonzalo K. Flores batay sa katangian ng haiku. Pangkat-apat, suriin ang haiku na sinulat ni Gonzalo K. Flores batay sa katangian ng haiku. Narito ang rubrik sa pangkat-talakayan. Pinatnubayang pagdasanay, ika-4 na araw. Tanong-tugon. Tanong, paano lumaganap ang haiku sa Pilipinas? Ikalawa, bakit ang tema ng haiku ay patungkol sa kalikasan, tao at karanasan? Ikatlo, paano mo maiugnay sa kalagayan ng kalikasan at buhay ng mga Pilipino sa pagsulat ng mga tula gaya ng haiku? Balitaktakan, magkakaroon ng malayang pagbabahaginan batay sa inyong opinyon o saloobin tungkol sa sumusunod na usapin. Una, reclamation sa Manila Bay. Ikalawa, Pilipinas kabilang sa top 50 polluting waters in the world. At 3, climate change. Open mic, dugtungan ng mga pahayag batay sa iyong karanasan. Sa araling ito, nalaman kong, naranasan kong, naramdaman kong, para sa akin ang mga panitikan sa panahon ng hapon ay, bilang mag-aaral, gabay nilay. Isulat sa isang talata ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang naging hamon o balakid sa inyong pagkatuto? Ikalawa, ano ang nakatulong upang maunawaan ang aralin? Ikatlo, ano ang dapat ninyong gawin upang mapaunlad pa ang pagkatuto sa aralin? Pagkataya o pagsusulit, ika-5 araw. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay totoo at mali kung hindi. Piliin ang titik ng wastong sagot sa tanong sa bawat bilang. At kung ito ang inyong mga sagot, mahusay! Maraming salamat sa pakikibahagi.